Kumakain ka rin ba ng prutas na bayabas? Kailan ka huling nakatikim nito? Masarap, malinamnam, at prutas na masustansya. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang prutas nito, ang dahon o ang ugat, ang maaari mong mapakinabangan? Dahil maging ang mga bulaklak nito ay nag-uumapaw rin sa kagamitan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng bayabas sa inyong lugar at hindi mo pa nga ito nasusubukan, ang kaalaman at videong ito ay para sa iyo. Subalit bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Guava o bayabas, isang uri ng punong prutas na nagmula pa nga sa Central America. Nagtataglay ito ng mga bilugan o di kaya naman ay oval na bunga, berde o dilaw kapag nahihinog na, at makakaing mga buto nito. Maraming sustansya ang mga dahon nito at kadalas ay ginagawang herbal tea at ilang mga food supplement. Ngunit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na maging ang mga bulaklak pala nito ay may pakinabang din, at maaaring magulat ka nga dahil hindi natin ito kadalasang pinapansin. Ang guava flowers, guava blossoms, ay mayaman din sa mga sustansya. Mayaman itong pinagmumulan ng antibacterial properties na mainam panlaban sa mga pathogens o mga mikrobyong nagdudulot ng mga sakit sa tao. Ang bulaklak din ng bayabas ay isang anti-inflammatory agent na maaaring makatulong lalo na nga sa mga dumaranas ng sakit ng tuhod at arthritis. Mayaman din ito sa antioxidant na panlaban sa mga free radicals na sumisira sa ating mga cells na pinagmumulan din ng ilang mga karamdaman. Kung laging balisa at discomfort naman ng iyong tiyan, mainam din para dito ang bulaklak ng bayabas. Kagaya na lamang ng dumaranas ng diarrhea o kaya naman ay dysenteria. Magagamit din ito bilang insect repellent, pwede ring gawing tina sa mga tela at pwede mo ring i-incorporate sa mga flower arrangement o mga ginagawang bulaklak. Maaari mo itong gawing tsaa, patuyuin, pakuluan sa mantika na mahusay nga sa buhok at sa kalusugan ng ating balat. At pwede mo ring magamit bilang garnish sa mga pagkain, salad at dessert, o di kaya naman na ihalo sa iced tea at saka gulaman. Subalit syempre, maging maingat kung meron kang allergy, buntis, at may medication kang iniinom, o di kaya naman ay kumonsulta muna sa inyong doktor. Kaya next time na mamulaklak ang mga tanim mong bayabas, bakit hindi mo ito subukan? Kakaiba, hindi pangkaraniwan, subalit masustansya pala. Ngayon mo rin lamang ba narinig na may pakinabang din pala ang bulaklak ng bayabas? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Takot ka rin ba sa ahas? Maliit man yan o malaki. Isang klase ng hayop na kadalas ay naglipana nga sa kagubatan at minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop, dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. At dahil maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito ay hindi naman
labis na makamandag. Subalit, mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batidin nyo ang first aid kung sakaling makagat nito at malayo kayo sa ospital o sa paggamutan. Sa tulong ng ilang mga halamang damo o mga halamang gamot na makikita lamang sa ating kapaligiran, ang damong ito na tinatawag nga na sentimiento. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin, ang damong ito na tinatawag na sentimiento o Stachytarpeta jamaicensis. Isang klase ng damo sa pamilya ng mga Verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandi-kandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o Jamaica verbane. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba at minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong giling-giting at bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapaki-pakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asthma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pangpawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong i-brew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paru-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ang itaas na bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdoble ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay